Maligayang pagdating sa isang mundo ng misteryo, krimen, at nakakakilabot na kwento. Dito, susuriin natin ang mga kaso ng pagkawala, pagpatay, at mga hindi maipaliwanag na pangyayari na gumimbal sa iba't ibang bayan at lungsod. Maging alerto dahil hindi lahat ng kwento ay may malinaw na sagot. Huwag kalimutang i-follow, i-like, at i-subscribe para sa mas marami pang nakapanindig balahibong istorya. Ang kwentong ito ay galing kay Reddit user King of the Nugs. Tag-init noon, 6 na linggo ng paglalaro at walang ginagawa. Kaya naman nang imbitahan ako ng matalikong kaibigan na maglagi sa bahay niya, hindi ko na pinalampas ang pagkakataon. Ang bahay nila ay isang lumang farmhouse. Hindi pa lubusang sira pero malapit na rin. May 16 na ektaryang lupa ito na dumidiretso sa isang gubat. Maraming kwento tungkol sa gubat na iyon. O sabi lang ng kaibigan ko, hindi ko naman siya pinaniniwalaan. Kahit siya, mukhang hindi rin seryoso. Kesyo may multo raw ng isang babaeng nagbigti doon noon at patuloy na gumagala sa pagitan ng mga puno. Ewan ko, hindi ko na masyadong maalala ang detalye. Dumilim ang paligid at nang matiyak naming tulog na ang mga magulang ni Richard, sumimple kaming lumabas. Wala lang, gusto lang naming gumala sa gubat. Hindi naman kami katalinuhan noon. 3 kaming magkakaibigan. Ako, si Richard at si Josh. Habang naglalakad kami, tahimik lang. Hindi ko alam kung dahil matapang kami o takot lang kaming umami na natatakot kami. Sa simula, wala namang kakaiba. Pero pagtapos ng ilang minuto, napansin ko ang isang puno na may 3 guhit na tila kinayod sa katawan nito. Hinaplos ko ito. Magaspang. Parang sinadya pero walang dahilan. Habang naglalakad, napansin kong hindi lang 3 ang mga yapak na naririnig ko. Sanay ako sa yabag ng mga kasama ko, pero may isa pang ingay ng paa sa likuran namin. Ayokong isipin, baka guni-guni lang. Nagpatuloy kami pero muli naming nakita ang puno na may 3 guhit. Naniligaw tayo, bulong ni Richard. Halatang naiinis, pero hindi namin siya tinigilan sa pang-aasar. Pagkaraan ng halos 20 minuto, nakalabas din kami sa isang parang. Sa kabilang dulo nito, may isang lawa na gustong ipakita ni Richard. Maganda ito. Totoo. Naglakad kami sa damuhan. Mataas ito, parang gusto kaming lamunin. At nang marating ko ang dulo, nakabalik na naman ako sa gubat. Si Josh lang ang sumunod sa akin, pero si Richard, wala siya. Sa halip, isang nakakakilabot na sigaw ang pumailan lang sa hangin. Napalunok ako. Ramdam kong namutla si Josh. Ang gamekeeper? Siya ba yun? Nanginginig niyang tanong. Hindi ako nakasagot. Bigla kaming tumakbo pabalik sa parang. Mabilis na tinatahak ang matataas na damo. Hindi ko na namalayan. Mag-isa na pala akong nakarating sa tabi ng lawa. Tahimik ang paligid. Wala si Josh. Wala si Richard. Umupo ako sa putikan. Itinapon ang isang bato sa tubig. Tumangis ako. Sa isip ko, patay na sila. At ako na ang susunod. Puso ko nang lumubog sa lupa. Mawala sa bangungot na ito. Hanggang sa marinig ko ang isang kakaibang tunog. May lumalagaslas sa tubig. Hindi ako gumalaw. Hindi ako huminga. Tapos, unti-unting lumutang isang katawan sa tubig. Mukha itong matanda, namamaga ang mga mata.
Dilat na dilat. Ang bibig ay nakangiwi. May ilang ngipin ang nawawala. May tuyong dugo sa mukha nito. Nagkatinginan kami at sumigaw ako. Kinabukasan, natagpuan ako ng pulis sa tabi ng lawa. Halos wala akong maalala pagkatapos noon. Natagpuan nila ang katawan, ang nawawalang gamekeeper. Pero sino ang humabol sa amin? Lumipas ang maraming taon. Pilit kong nilimot ang nangyari hanggang ngayon. Lumipat na ako ng sariling bahay, isang farmhouse, malapit sa universidad ko. Murang-mura ang renta, pero ngayon alam ko na kung bakit. Ngayong umaga, lumabas ako saglit. Hindi ko alam kung bakit parang may humihila sa akin. At sa unang punong pinakamalapit sa bahay ko, may 2 guhit. May bintana sa aking kusina at sa likod ng malabong salamin, natatagpuan sila ng aking mga mata. Hindi sila gumagalaw, hindi sila dumarami o lumiliit, hindi rin sila lumalaki, pero pinapanood nila ako. Ganito na ito buong linggo. Tuwing naghihintay akong kumulo ang takore o kapag pumupunta ako sa ref, saglit ko silang nasisilayan. Alam ko nakakatawa. Matakot sa 2 guhit na nakaukit sa isang puno, pero tuwing nakikita ko sila, para akong batang bumabalik sa kagubatan na iyon. Mga marka ng pagtutroso. Iyon ang naging paliwanag ko. Nakalaan ng punong iyon para putulin pero hindi kailanman natuloy. Isang pangit na palusot, alam ko. Pero kahit papaano, pinanatag ako noon. Kasi naman, sa totoo lang, habang isinusulat ko ito, nakatingin pa rin ako sa kanila. Ang pinakamalapit na maihahalin tulad ko sa pakiramdam na ito ay yung may gagamba sa sulok ng silid. Maaaring kumalaw ito, maaaring hindi. Matapos ang ilang araw, hindi ko na kinaya. Kinuha ko ang sasakyan at umuwi. Hindi sa bahay ng mga magulang ko. Simula nang makauwi ako, palaging nasa kandungan ko ang aso ko. Dati kong balak iwan siya kina mama at papa, pero matapos ang unang pagkakakita ko sa mga guhit, hindi na kanais-nais ang matulog mag-isa, kaya dinala ko siya. Marahil para may kasama o subconsciously para may proteksyon. Siya na siguro ang pinaka-sentimental na German Shepherd sa mundo. Mas palahibo kaysa sa utak. Kung may magsasabi sa akin na 99% ng buhay niya ay ginugol na sa paghiga sa sinag ng araw, maniniwala ako. Simula ng tuta siya, kasama ko na siya at sa buong bahay namin, hindi ko pa siya narinig na umangil o tumahol, lalo na ang ginawa niya kagabi. Kagabi, madilim at makulimlim ang langit. Pinapalibutan ng bagyong bughaw at abo. Pinakawalan ko siya sa bakuran para gawin ang kanyang gawain, pero tumanggi siyang lumabas. Nagtaka ako. Sinilip ko ang bakuran. Inasahang may makikita akong kung anuman. Madilim na noon. Pero sapat pa ang liwanag upang makita ang dulo ng bakuran. Ang tanging nakikita ko ay ang mga guhit sa puno. Matapos ang ilang minuto pagmamakaawa at pag-aangkit gamit ang pagkain, pumayag din siya. Pero wala pang ilang minuto. Bumalik siya ng mabilis. Halos matumba ako sa pagmamadali niyang pumasok ulit sa bahay. Sa kabila ng kanyang kakaibang inasal, bumalik siya sa normal pagsapit ng gabi. Sumunod ako sa nakagawian kong bedtime routine at nang mahiga na ako, bigla siyang umangil. Napabuntong hinanga ako. Bumangon, tinanggal ang kumot at binuksan ko ang pinto ng kwarto. Tanaw ko ang hagdan pababa.
Walang katahimikan sa bahay, kundi ang kanyang mahihinang ungol. Aaminin ko, lumaki akong walang gaanong kaibigan. Hanggang ngayon, wala akong masyadong malalapit na tao sa buhay ko. Kung meron man, sina Josh at Richard ang pinakamalapit. Pero sa buong buhay ko, siya ang laging kasama ko. Kaya nang makita ko siyang takot, natakot din ako. Sa dilim, halos anino niya lang ang nakita ko. Nakadapa siya sa may pintuan. Hindi siya kailanman naging asong tagapagbantay. Pero kagabi, parang isa siya. At sa walang malinaw na dahilan, bigla siyang napabangon. Nilamutak niya ang pinto, kinayod ito gamit ang kanyang mga kuko at saka siya tumahol. Nanatili ako nakatayo. Gulat na gulat. Ilang segundo bago ko naisip na bumaba para kalungin siya at sabihing ayos lang ang lahat. Nang biglang may sumigaw. Isang matinis, nakakabinging sigaw. Napasigaw ako, tinawag siya para umakyat. Pero hindi siya lumayo sa pinto. Naghintay ako ng 5-10 minuto. Walang paraan na bababa ako. Oo, alam kong duwag ako. Pero sa puntong iyon, wala akong maisip na mas maayos na gawin. Gaya ng isang batang 5 taong gulang, nagkubli ako sa ilalim ng kumot, ngunit may narinig akong isang parang tunog ng mga yabag. Mahina lang. Parang pinong pagyurak sa mga tuyong dahon, pero nandoon sila. Pagkatapos ay dumadagong-dong ang kulog at ang ulan. Tumama ito sa bintana ng may matinding puwersa. Akala ko mababasag ito. Mas lumakas ang tahol ng aso ko. At sa gitna ng lahat ng ingay, alam kong umiiyak na ako. Hanggang sa lumakas ang yabag. Naging mas mabilis. Ang mga puno ay nagsimulang umuugong na parang hinugot mula sa lupa. Nagsimula ng liparin ang hangin ng mga bagay sa paligid. At pagtapos, ang sigaw, hindi lang isa, kung hindi marami. Mga boses na parang mula sa iba't ibang tao, babae, lalaki, bata, matanda, at sa lahat ng ito, umaalingaw-ngaw ang alulong niya. At saka, dumating ang katahimikan. Hindi ko alam kung gaano katagal ako nanatiling nakayakap sa sarili. Nanginginig at umiiyak sa ilalim ng kumot. Nagipon ako ng lakas. Dahan-dahan kong inilabas ang kamay ko mula sa kumot. Dinukot ang telepono sa tabi at bumalik sa ilalim ng takip. Nagliwanag ang screen at doon ko nakita ang sarili kong refleksyon. Namumula ang mga mata, mukhang wasak, nakakagulat, pero kahit paano natauhan ako. Huminga ako ng malalim. Lumabas ako mula sa ilalim ng kumot. Tiningnan ng paligid. Walang sirang bintana. Walang bukas sa pinto. Lahat ay maayos. Pumuntong hinga ako. Naglakad patungo sa pinto nang may kumatok. Saan? Sa harap ng pinto? Sa pinto ng kwarto? Hindi. Sa bintana. Maingat at kalmado ang katok, parang ayaw akong takutin pero hindi nila ako napayapa. Hindi na iyon naulit. Walang boses na sumunod, walang basag na salamin, walang pumasok para patayin ako. At kinabukasan, wala na siya. Wala si Lyric, wala ang kanyang pagkain, kama, mangkok, wala siyang iniwang bakas. Parang hindi siya kailanman umiral. May isang bagay sa kagubatan kagabi at ngayon habang nakatingin ako sa mga guhit ng puno, alam kong may kahulugan sila. Pero ano? Ang misteryo ay hindi laging may kasagutan at minsan mas nakakatakot ang hindi natin nalalaman. Ano ang inyong opinyon sa kwentong ito? Totoo nga bang mahigit pa sa ating nakikita o mas rasyonal na paliwanag sa lahat? Ibahagi ang inyong mga saloobin sa comments. At syempre, huwag kalimutan i-follow, i-like,
at isubscribe para hindi mapag-iwanan sa ating susunod na nakakakilabot na kwento. Hanggang sa muli, manatili ligtas at mag-ingat sa dilim.